Maligayang pagbabalik kapatid, it's kapatid Alvin is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan at ating gunitain ang mga bagay na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong mga unang araw ng kanyang panunungkulan. Ang purpose ng video na ito ay upang ating puntiryahin ang ilan sa mga pagbabago na naganap na sa Pilipinas magmula nang manungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Maaalala na si Pangulong Bongbong Marcos ay naghatid ng 10 puntong agenda para sa kanyang plano. Para sa kanyang plano na pagpapaunlad sa ekonomiya at pangmatagalang paglago, pagpapanumbalik ng kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. Kasama sa planong ito ang mga agarang pagsisikap na muling buksan ang ekonomiya. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Number 1. National Reopening. Layunin nito ang pagpapatuloy ng face-to-face na mga klase sa buong bansa at pabilisin ang muling pagbubukas ng mga pampublikong biyahe at buksang muli ang ekonomiya upang maibalik at lumikha ng mga trabaho. Number 2. Public-Private Partnership. Hikayatin ang pakikipag-ugnayan at pamumuhunan ng pribadong sektor para sa kapakanan ng publiko. Higit sa lahat, magbigay ng legal at regulatory support sa public-private partnerships. Number 3. Pagpapaunlad ng infrastruktura. Ilulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Build Better More program para mapahusay ang kritikal na infrastruktura sa Pilipinas at isulong ang digital connectivity sa buong bansa. Kasama dito ang mga pagsasaayos ng mga kalsada, tulay, tunnels at marami pang iba. Number 4. Disiplina sa pananalapi. Pagbutihin at gawing maayos ang pangongolekta ng buwis ng BIR at BOC. Mas dapat di umano na i-prioritize ang mga gagastahin para mabayaran ang utang ng pamahalaan at hanggang maaari ay paliitin ito ng tudo hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Number 5. Transparent at mahusay na pamamahala. Magtatag ng mahusay na proseso ng pamahalaan tulad ng mga mandatoryong serbisyo sa online upang isulong ang transparency, paikliin ang oras ng turnaround at limitahin ang mga pagkakataon para sa katiwalian. Layunin ito na maging neutral sa bawat isang Pilipino. Number 6. Digital Philippines. I-set up ang broadband ng masa para sa mabilis, maasahan at abot kayang serbisyo sa internet na magpapadali sa epektibong pag-aaral at mahusay na paghahatid ng mga pampublikong serbisyo. Number 7. Seguridad sa enerhiya. Layunin nito na palakasin ang local power generation capacity sa pamamagitan ng pagbabawas ng bureaucracy upang ma-attract ang energy investments at pagbutihin ang paghahatid at pamamahagi ng kuryente na may layuning magbigay ng makataong presyo ng kuryente o enerhiya. Number 8. Mga Pilipinong handa sa hinaharap. Edukasyon. Magbigay ng dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng standardized learning materials at digital tools. Palakasin ang kakayahan ng mga manggagawa upang mapabuti ang kakayahang magtrabaho
at suportahan ang mga prioridad na industriya. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Number 9. Si Pangulong Bongbong Marcos ay mamumuhunan sa kinabukasan ng Pilipinas, ang kabataan. Palalakasin natin ang Free College Tuition Act. Magtatayo ng mga espesyal na kolehiyo sa pagsasanay at universidad at dadagdagan ang bilang ng mga kabataang Pilipino na nakakakuha ng mga kasanayan sa agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pananaliksik at mga scholarship grant. Number 10. Abot kayang pangangalaga sa kalusugan. Ibaba ang halaga ng mga gamot sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mas madaling pag-angkat at pagpapalakas ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Magtayo ng mga regional na espesyalidad na ospital habang patuloy nating nilalabanan ang mga sakit na kumakalat ngayon. Magtatayo si Pangulong Bongbong Marcos ng mga bagong ospital at research center at gagawa siya ng National Center for Communicable Disease Control and Prevention para sa pinahusay na analytics at mas magandang saklaw na pangangalagang pangkalusugan para sa mga Pilipinong mababa ang kita. Number 11. Pagkain para sa lahat. Palakihin ang produktibidad ng agrikultura at pangisdaan at babaan ang halaga ng pagkain sa pamamagitan ng mga kooperatiba, modernisasyon at pagpapaunlad ng value chain. Ang isang bansa ay hindi dapat umasa sa ibang mga bansa dahil ang ating bansang minamahal ay isang agrikulturang bansa at hindi mahirap mag-produce ng pagkain dito. Ito ang pangunahing pangangailangan para mabuhay. Dapat itong bigyan ng pangunahing atensyon at suporta. Ang Pangulo sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng seguridad sa pagkain ay kinuha ang agricultural portfolio para sa kanyang sarili at sa paggawa nito at nagbigay ng pag-asa sa ating mga magsasaka at mangingisda na sabik na naghihintay sa lubang kailangan na tulong na darating sa kanila na siyang ihahatid sa kanila ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga minamahal kong kapatid, ilan ito sa mga bagay na isinalaysay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos noong mga unang araw ng kanyang panunungkulan. Ang ilan dito ay kasalukuyan na niyang ginagawa at ini-improve. Mahaba pa ang panahon na gugugulin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang termino, kung kaya't sabay-sabay nating subaybayan ang lahat ng proyekto at tagumpay na kakamtin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan.